Hi guys, and welcome back to Tower Page Philippines. So, sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for August 15 to 21 para sa mga kaibigan po natin na may Sun, Moon at Rising na Leo. So, kung bago ka sa channel, kindly click the subscribe button, bell notification, and like this video as well para malaman niyo po kung ano yung at para saan at ano ba yung benefits ng Sun, Moon at Rising nyo sa dulo po ng video. Meron po tayong link para dito. And for private readings, message niyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. The link is nasa description. And if you'd like to also share your blessings by sending donations, nasa banner po natin, you can send via Gcash or Maya. Just indicate your name para mapasalamatan ko po kayo sa next video natin. And guys, tanda na, yung mga readings, they are for guidance purposes. You have your free will, use it wisely, Leo. Okay? Sige, tingnan natin. Okay, tingnan po lang natin. Medyo malamig pa dito sa Benguet, sa Trinidad. Hopefully hanggang summer ganito. Kamusta naman kayo dyan sa Kapatagan? Okay, Leo, ano bang meron? So, let's see. So, we have here is una yung main card mo is the Seven of Cups and to be fair. Well, in fairness, medyo palaban ka ngayon, ah. 7 kasi is wisdom, eh. And alam mo yung natutuwa ako, kasi deep inside, nahahanap mo na ngayon yung strength mo. Nakikita mo na yung capacity mo, nakikita mo na yung na parang tama na yung ano, na nabugbog ka ng last time, emotionally, mentally. Iba nga sa inyo, pati physical, eh. Nasaktan na, eh. So, andun na kayo sa point na you are already in the process of moving forward. Ano na kayo sa process na nagigising na kayo, na nakikita nyo na yung capacity nyo, nakikita nyo na yung pwede nyong gawin, nakita nyo na yung halaga nyo. Na mahalaga rin pala si Leo. Na hindi all the time si Leo di ba yung paganlayan pa nakita doon sa mga documentaries, ang lagi niyang iniisip yung kapakanan nung niya, nung pride. Kasi ang tawag sa group ng lion eh. Inaasikaso niya, sinisigado niya lahat nakakain, nag-hunt siya, ganun. Natuto ka na, deep inside, lumalabas na, nagkakaroon ka na ng realization na, ako naman, wait lang, sobrang natuwa, parang, alam mo yung point na, hindi na maganda yung ginagawa nitong mga taon to sa akin Saglit lang, kailangan ko na maglagay ng, in English nga, you need to put your foot down. Kailangan mo nang maglagay ng boundaries. Nakikita mo na yung realization. Kasi nakita mo na Parang, ang dami mong invest, ang dami mong binigay. And for what? Nga. Palaban ka na ngayon. Don't stop. Huwag mong pigilan yon. Huwag mong hayaan na mawala yun sa'yo. Nandun ka na sa momentum. And so what? Kung ano mga sabihin nila, unang-una, ano ba naging talagang ambag na sa buhay mo? Sabihin natin meron. Pero yung ambag na yun versus doon sa ambag na yun versus doon sa ginawa nila, doon sa sa torture na ginawa nila sa'yo, sa pahirap, sa pasakit, sa panirang, mga sa inyo, panirang puri pa yung ginawa panirang puri. I think hindi kayang, tapatan the bad cannot outweigh the good. So yeah, supportahan ka. Ay nga, supportahan ka. Hindi naman pwedeng lagi kasing, di ba, sa mga pelikula, nabubugbog ang bida. Pero not all the time. Pero mapipigil sa'yo to have that full realization. Page of Wands, tsaka Imagine. Okay, so, nai-gets ko naman na andoon na, wait lang, kaya mo to naiisip. Parang, andun pa din na, nagiging mabait ka pa rin. Pero minsan kasi kailangan ilabas ng leyon yung kanyang pangil Kailangan niyang alam mo yun? Kailangan niya lumaban. Technically, mabait naman. Parang pusa, di ba? Tawagin natin yung pusa. Shh, come here, Mika. Di ba? Leo daw kailangan natin ng pusa. Ayan. So, parang pusa. Technically, mabait sila. Di ba, Mikay? Mabait man sila. Pero andun yung point kapag yung boundaries nila na cross mo, nasasaktan mo sila,
andun yung lalabas yung pangil nila, lalabas yung kuko nila. Nagiging palaban din sila to protect themselves. Learn from Mikay. Actually, minsan na-step ko yung boundaries ko sa kanya, nalalaman ko yun. Kasi andoon na gumagawa siya ng paraan para iparamdam sa akin na, uy, sobra na, parang, oops, bad na yan, don't do that. Same thing with you. Andoon na, yes, nagiging concerned din tayo sa pwede maging effect. Kasi grabe ka din naman pag nagalit eh. Medyo palaban din, pasabog talaga. Pero andun din yung point na kailangan mo din i-balance with what who you are. Yung respeto sa sarili mo, yung respect sa privacy mo, yung respect naman para sa mismo. Dito ka sige, baby. Ayun. So, that's what the cards are yun yung pipigil sa So, you need to make a decision na kailangan mo na rin na, okay, I'll stop this. Maglalagay ako ng boundary. At minsan kailangan mong bigyan talaga isang bagsak lang para matuto sila. And pag ginawa mo yon, panindigan mo, Leo, para alam nila that you mean business. Huwag laglag. So, tingnan natin, ano ba yung crowning desire mo? So, we have here the Four of Wands, tsaka go the distance. One thing ang gusto ko sa crowning card mo, alam mo yung tipong getting out of the structure. Para kasi meron ka ng pattern na sinusundan. Meron ka ng sinusundan na something, meron ka ng lifestyle, kumbaga. Pero andun yung point na pinapala din sa'yo ng cards na you need to also open doon sa mga sinasabi ng universe. I-open mo yung sarili mo doon sa alam mo, gusto mo i-open yung sarili mo doon sa new things. And yes, bakit hindi? Last week, kung tama yung naalala ko, yun yung balak na universe, di ba? Sumunod ka na ba? Ando na ba na binigay mo yung yes mo? At sa pag-yes mo, pinindigan mo ba tong desisyon na to? Kasi with the card of go the distance, literal, ang dami mo magkarami kang pwedeng realization, madami kang pwedeng puntahan physically, pwedeng puntahan emotionally, even mentally. May mga matutunan kang mga dagdag na magugulat ka na lang, ay, ganun pala yun. And with the Four of Wands, andoon na, yes, sometimes you need to break yung tinatawag nating norms ng family. So, andoon na pinapaalala sa'yo ng card na it's time that you allow yourself na to be a different person. Hayaan mo naman yung sarili mo na lumabas doon sa comfort zone mo. Kasi ang dami pa naghihintay na akala mo hindi pwede, hindi mo kaya. Pero the truth is, it's all inside of you. All this time. Andyan na ikaw lang hindi nakakapansin kasi masyado mong iniisip yung kapakanan ng iba. Now it's time. Ikaw naman. Let's check your foundation card. Knight of Swords, tsaka Deep Knowing. Well, learning is something na talagang ang matuto is nasa side mo. Although hindi mo lang madalas sa inyo, in general, hindi masyadong pinapakita na parang kailangan ko yung parang, oh, bago yun sa akin. Pero andun yung point na deep inside, parang pusa, the curiosity is there. Gusto mong ma-expand yung knowledge mo, gusto mong mas maintindihan na, ganito pala siya. Gusto mong madagdagan yung alam mo na ngayon. And go! Alam mo yung walang pumipigil sa'yo, walang pwedeng magsabi sa'yo na hanggang dyan lang. Pero isang palasay ng card with the Knight of Swords, minsan hindi lang talaga kung ano yung alam natin ang importante. Experience is also a very good thing. Ang dami nga matalino, ang dami nga graduate. Pero andun yung point na when it comes to life experiences, salat sila. Yun yung isang bagay na mahirap punan eh. Pero ikaw ang dami. Yung knowledge, madali yan makuha.
Yung pag-aaral, pwedeng balikan yan anytime. You can do it even right now kung gusto mo. Pero isang bagay yung pinaka nagtumatatak sa'yo, isang bagay na hindi nila makukuha, mahirap sila ma-achieve, is yung mga naranasan mo na sa buhay. The wisdom that you've learned, yung paano makipaghalubilo sa tao, paano yung tamang pamamaraan ng pagkikipag-contact, andun yun eh. It's one of your foundation, it's one of your strengths. It's one of the things that makes who you are. Sa recent past mo, tingnan natin, is the Eight of Pentacles, tsaka Conflict and Chaos. Well, andoon na some of you in the house of yung may sun, moon at rising ng Leo, andoon na na paano natin put into the right words? Nasanay nagawa nyo na lumaban on your own. Nagawa nyo na, ay, kaya ko to. Sige, gagawin ko to. Ay, pwede to. So, I'll do it. Ay, I can learn that. Ay, meron akong set skills para dyan. Sige, ako gagawa. Good job. Sabi ko sa movie, yung hashtag, never say never. Wala na, nakakapanood ko lang kasi kahapon. Yeah, never say never. Hindi ka alam mo yung tipong tawag dito, iba yung atake mo eh. Parang tinitingnan mo siya na parang challenge. Tinignan mo yung mga bagay na yon na, well, may nakita ko dito na some of you lost their parents at a young age. Pwedeng nanay, tatay, magula, o pareho, o yung mga nagpalaki sa kanila, you lost a friend, you lost a sibling. Pero yun, but one thing na hindi mo nawala sa'yo, yung ikaw. Meron nagsabi sa akin na lahat ng tao pwedeng mawala. Pero may tatlo na dapat mong alagaan. Tatlo na hindi mawawala kahit kailan. That's me, I, and myself. Kaya natuto ka nga paano lumaban on your own eh. Natuto ka paano tumayo, dumiskarte, parang sa pusa. Alam mo kung sa maghanap ng pagkain, alam mo kung isa kang stray cat, alam mo kung saan ka maghanap ng pagkain, alam mo kung saan ka magtatago para makatulog ng ligtas. Yun yung experiences mo eh. Doon ka lumaki sa ganung pamamaraan. Nga natin yung possible future na ikaw. Three of Swords and Come to the Edge. Tama na naman yung mga balak mo na hindi mo kailangan ipagkalat sa ibang tao kung ano yung plano mo. Na hindi mo kailangan sabihin sa lahat kung ano yung next step mo. Let them keep guessing. Andun yung punto na naglilimit ka na ng mga tao who napapasok at mag-step in sa life mo. Bakit? Kasi natuto ka na eh. Natuto ka na hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan na ma-involve ng mga tao. Na hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan yung mga opinion ng iba. Kasi andun yung point na mas gusto mo ng panigan, o papunta ka na sa punto na papanigan mo yung sariling boses na nagsasalita sa'yo. Yung ang tawag ko sa kanya, still small voice. Yun yung, sabi ng iba, yun yung konsensya natin. Sabi ng iba, yun yung higher self natin. But I say, yun yung universe. Kailangan ba pumalya yung instinct mo? Kailangan ba pumalya na kapag alam mo may mali talaga? Di ba? And it's time naman din na, it's time din naman na to venture to new things. Sabi nga nung Come to the Edge. Time naman na mag-explore ka. Just like your other card, go the distance. Time naman
to level up naman. Dahil mo kasi na-miss out eh. So, buwabawi lang ngayon yung universe para sa'yo. Ano ba yung physical environment mo? Strength, and by the book. Alam mo, hingi ka ng hingi na. Ang dami sa inyo. Hingi ng sign. Baka mahampas na tayo na no parking sign ng universe niyan. One sign is enough. Actually, minsan hindi mo na kailangan ng sign. The mere fact na sinabi to ng universe, inopen to opportunity na to, pinadalan tong taon to para i-remind ka, ano pa ba? Hindi na ba sign enough yun para sa'yo? Kailangan ba naman malaking billboard, malaking placard? Trust the process. Dami nagsasabi niyan, trust the process. Sumunod ka sa proseso, panghawakan mo yung plano sa'yo. Flow with the universe. Madali siya sabihin, sa totoo lang. Pero ang hirap gawin. Aminin natin. Ang dami nag-encourage sa'yo. Take this also as a sign kung nanonood ka. This is a sign that you need to trust the process. Yes, andoon na may mga kailangan kang talikuran. Excess baggage yung mga yun, huwag ka mag-alala. Kumbaga sa hindi ko alam, insekto ba sila? Kung tutusin. Linta, ayun. Alam ko insekto o animals. Oh. Basta mukha sila mga animal. Linta. Nakasipsip na nga ng dugo, may free ride pa. 'Di ba? Tapos, pag nabusog, aalis, mag-iiwan pa ng sugat. So, just don't. Wag mong panghinayangan. Deserve mo na ma-release from them. With your emotional environment, Emperor, tsaka here and now, you know what, Emperor, kasi it's about structure about leadership, about the fatherhood. May nag-joke siya sa sa mga nag-astrology, na nagkapalit daw ang element ng Scorpio tsaka ng Leo. Kasi ang Scorpio water, di ba? Ang Leo fire. Ang totoo daw, ang fire daw talaga, ugali, is Scorpio kasi nga fierce. Masyadong palaban. Pero ang Leo kasi, sabi nila, maraming drama kasi nga they're very connected to their emotions. Pero this time, patunayan mo na isa ka talagang fire sign na andoon na kapag hindi kailangan susunugin mo sa daan mo. Na ikaw yung magko-control sa sarili mo with the emperor. Na eto na yung moment na, wait lang, tapos na ako umiyak, wait lang, tapos na ako mag-inarte, wait lang, tapos na ako magmukmok. And wait lang, hindi ko natatanggapin yung mga binabato nyo kung anong mga eme yan. Na it's time for me, na it's time for you, Leo, na tayo na. Time naman na ikaw. Di ba, Mikay? Sabi niya doon, sabi niya. Ano ba ang hopes and dreams mo? Hopes and fears mo. The moon, tsaka milk and honey. Alam mo, makakahanap ka naman talaga ng makakaintindi sa'yo. This goes for, regardless kung single ka or in a relationship ka or married or what na, or kung ano man ang status mo. Ang paghanap naman sa tao umiintindi sa atin could be anyone. Actually, sometimes, in a form of a cat. Ito, nakakatuwa nga to kasi minsan pag malungkot ako, alam niya. So, andoon na talagang maglalambing siya. Si Mikay. Mikay Noodles, buo niyang pangalan. Huwag ka matakot na to accept. Kasi andun yung fear. Nakikita ko dito kasi hopes and fears mo with card of the moon and milk honey. Yung sa moon, yung fear na merong makatouch ulit ng emotions mo. Yung fear na merong makapasok ulit sa heart mo. Hindi na may ibig sabihin ba pumasok sila sa emotions mo or matouch na yung heart mo is jowa agad. Huwag nating masyadong paliitin yung yung concept ng connections. It could be that person is heaven sent. Pinadala talaga ng universe to help you. So that andoon yung point na matrain ka na matuto kang tumanggap ng pag-iintindi, pagmamahal ng iba.
It is time that you allow yourself to be the best version. And isa sa mga kailangang gawin is ng universe para magawa yun is to touch you here deep inside sa heart mo. Kasi kung hindi, hindi kompleto yung healing process. Hindi kompleto yung building process mo. Remember, ang universe kapag nagpagaling to, holistic. Lahat na aspeto. From physical, mental, emotional, financial, spiritual, lahat. Hasaklawan niya. And right now, ang tinatouch siya is your emotional healing. This is your possible future. The Five of Cups and a leg up. This is about help, si a leg up. Now, 5 kasi is about actions and this is about emotions, si Cups. Kasi water. Yun yung maganda eh. Sometimes kung saan tayo nadapa, doon tayo mas makakatulong sa iba. Kasi alam natin first hand kung ano yung dinagdaanan nila. May iba sa inyo pinagtatanong, ba't nangyari sa akin to? Ba't ko pinagdaanan yan? Kasi, alam mo yung reason? Kasi ikaw yung magiging inspiration. Ikaw yung magsiset, kasabi lang trailblazer. Ikaw yung magsiset ng daan kasi naayos mo. Mahirap yun usually. Hindi siya usually. Mahirap talaga siya na ikaw yung mauuna. Kasi lahat ng pwedeng mistakes andoon. Kasi wala kang manual, wala kang susundan, wala kang inspiration. You're on your own. Pero maganda dito, na hindi ka talaga mag-isa kasi ang partner mo yung universe eh. Yung San Sinukob eh. And once na-reach mo yung point, yung healing mo is na-reach mo, nakuha mo, pag binalikan mo, meron ka na-carve na daan para sa iba. Which only shows, kaya ikaw yung nauna kasi ikaw yung mas malakas. Ikaw yung mas willing. Ikaw yung may mas malaking puso. Kaya yung mga pinagdaanan mo will be an inspiration, hindi lang sa'yo. Pero sabi mo, maraming ibang tao. So ending, yung hinihiling mo dati na parang tutulong sa'yo, matasagot na. Kasi ikaw mismo ang tumulong sa sarili mo at magiging tulong para sa ibang tao. Naway nakatulong po ang readings natin sa'yo. Tandaan ang ating readings are for guidance purposes. You have your free will, use it wisely. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. And again, for private readings, pwede kayo mag-message sa akin sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link po is nasa baba ng ating description. And if you want to send your donations, you can send it via Gcash or Maya. The number is at the bottom flashing on your screen. Pakilala lang po kayo para mapasalamatan ko kayo sa next video. So guys, maraming salamat po sa inyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here from Latinidad Benguet with Mikay Noodles. Hope magkita tayo very soon and always be safe. Okay? Goodbye po.